Nais po natin pasalamatan ang ating Panginoon sa umaga po ito sapagkat tayo po ay kanyang pinagpala ng isang malayang pagkakataon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa inyo. So, tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat minsan pa ang kanyang mga salita ay napatunayan epektibo at buhay at nagdudulot ng kaligtasan. Sapagkat kanina po, meron pong dalawa sa ating mga kasama ang tumanggap sa Panginoon hanggang sa tubig ng bautismo. Palakpakan po natin. So, kanina pong unang service ay nagkaroon ng konting problema tungkol po sa ating video na mapapanood sa YouTube later on. Nagpapasalamat tayo sapagkat mukhang ayos na tayo. Okay. Mamaya po, sa ating pong pangatlong pagsamba, meron pong naka-schedule na 8 na tumanggap sa Panginoon at nanananda sa tubig ng bautismo. Pwede bang bigyan natin sa Natutuwa po ako na ang bawat mananampalataya ay talagang nagtatrabaho ng pangangaral ng salita ng Diyos, pagpapakilala ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus at pagpe-present ng kahalagahan ng tubig ng bautismo. Nagpapasalamat po ako sa bagay niyon sapagkat tayo po, we are now living on the end times. Wait pala. Salamat at meron tayong PowerPoint na Ayan. Okay, we are now living on the end times. At kung atin kung papansinin, marami sa mga tao tumitingin na ang lahat ng bagay na magaganap sa hinaharap ay matatagpuan sa aklat ng Apokalipsis o pahayag o revelation. I-reveal yung lahat ng magaganap sa darating na panahon. Pero, ako po ay namamangha sa Panginoon sapagkat ang mga aklat sa Biblia ay inayos ng Diyos upang patunayan na may katotohanan ang kanyang banal na salita. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang aklat ng Apokalipsis na isinulat ni John, ni Apostle John, 100 years, ilang daang taon ang bago pa mangyari ang pagsulat na yon, naisulat na po ang mga bagay na magaganap sa darating na panahon. Sa lumang tipan pa lamang, makikita na po natin yung pong mga pahayag na magaganap pa lamang sa darating na panahon. At ang pagkaunawa sa salita ng Panginoon, without God's blessing, ang tao ay malilito at matatakot. Kung kayo po ay magbabasa ng pahayag ng Book of Revelation, pwede kayong malito. Nakakalito talaga ito. Ano ba itong ibig sabihin ito? Pwede nga no? Pag tayo ay magbasa ng Book of Revelation, pwede kayong matakot. Dahil nakakatakot ang mga ilalabas, ang mga ipinapakita na magaganap sa darating na panahon. Talagang nakakatakot. Yung mga kaguluhan, mga dilubyo, mga salot, mga persecution na mangyayari na nakasulat sa Revelation, nakakatakot. Pero ito po yung nakita. Sa bawat mananampalataya ng ating Panginoon, kung maiintindihan natin ang tamang pagkilala sa sinulat ni John, ang Book of Revelation para sa akin is a book of hope and victory. Sapagkat sa lahat ng mga magaganap na hindi maganda sa panahon darating, makikita natin ang ating Panginoong Hesus ang nag-iisang victorious sa lahat ng ito. Siya ang winner. At yung lahat ng mananampalataya, yun yung team ni Jesus, ang team Jesus. Ito ang mga champion pagdating ng panahon. Palakpakan po natin. So, meron nakakatakot, pero makikita natin at the end of the game, tayo pa rin ang champion. Yun yung mahalaga. Kanina
po, nag-usap din kami ni Brother Mac tungkol sa mga ilang bagay tungkol sa Revelation. At dito nakita namin na ang process sa end times, merong mga kahirapan, merong mga hindi magandang pangyayari. Pero kung ang titignan natin yung future na mangyayari, kung alam nyo kung ano ang inyong hinaharap, aayusin natin yung ating kasalukuyan. Tama? Kung alam nyo may panganib sa hinaharap, mag-iingat kayo ngayon. Kung alam nyo merong pagpapala sa hinaharap, magpaplano kayo ngayon. Kung alam ninyo meron kayong dapat abutin sa hinaharap, magsusumikap tayo ngayon. Tama? So, dito makikita natin na merong inire-reveal ang Panginoon sa end time para tayo ay mag-prepare for the reward of eternal life. Merong eternal life pagkatapos ng mga bagay nito. At kung tayo makakinig. Yung mga apostle, hindi sila natakot na persecute, nahirapan. Actually, sa 12, 14, yung apostle, sa lahat ng yon, isa lang po yung merong maayos na pagkamatay. Si John. And the rest, puro torture. Puro kakaiba. May pinugutan ng ulo, may sinunog, may pinaligtad, may mga tinali, may kinaladkad ng kabayo, mayroong niluto. Iba-iba ang persecution na nangyari sa mga alagad. Pero ang tanong, bakit sila nag-remain faithful? Ito po yung isang bagay. Ang reward ng ating Panginoon ay hindi maiko-compare sa lahat ng pwede niyong mapagdaan ng kahirapan sa ngayon. Hindi siya mai-compare. Parang ganito yan, mga kapatid. For example, sabihin ko po na, kanina na example ko kay Brother Mac. For example, si Brother Jimwell, sabihin ko kay Brother Jimwell. Brother Jimwell, bibigyan kita ng 1 billion. Tatakbo ka mula rito hanggang Tarlac. Gagawin mo, hindi. Kung halimbawa ang Diyos ang magsabi at talagang totoong ipagkakaloob sa iyo, kung ako sabihan ako ng Panginoon, bibigyan ako ng 1 billion for 2 weeks, o kaya 1 week, magsisimula na ako mula dito, papunta ako ng Nueva Ecija, kung saan niya sabihin doon, gagawin ko. Bakit? Yung 1 billion, kahit magsulikap ako, hindi ko kaya yun, bitain. Tama? And the reward is very great. Kaya kailangan ko siya paghirapan. Ibig sabihin, sa aking pagtakbo, pwede niya na akong asarin. Hindi totoo yan. Nakukuha niyo. Kung maniwala dyan, patakbo-takbo ka pa. Wala yan. Sasabihin ko sa inyo, bahala kayo. Sige, pagpili lang ako. Babalikan ko kayo. Pagbalik ko, may 1 billion na ako. May kasama na akong mga tauhan. Yari kayo sa akin. Pwede gano'n. Ano? Yung reward ay napakalaki. Kaya, para dito sa mga apostle, wala na itong paghihirap. Yung mga persecution, yung mga kahirapan, wala yan. Okay lang yan. Kasi yung laro, yung game na pinasok, tayo, hindi tayo laging nasa larangan ng paglalaro. Darating ng time, matatapos yung game, at yung mas mahabang panahon, yun yung result ng ating paglalaro. Ano ba yun? Ibig sabihin, tayo po ay nasa larangan ng baka sa pamumuhay Kristiyano. Dito. At kung dito, mag-fail tayo sa lahat ng mga bagay na nagaganap, yung reward, pwede hindi mapasaya. Kaya, si Jesus Christ ay nag-reveal kay John sa Revelation ng mga bagay na magaganap para sa inyo, hindi para takutin yung mananampalataya, para i-prepare yung mananampalataya. At para sabihin sa kanya, huwag mong ikabala, bahala yan, kasi at the end, tayo ang winner dyan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tingnan natin, ano? Sa Book of Daniel, meron pong ilang bagay na makikita tayo kung ano ang magaganap sa hinaharap. Una, the length of tribulation time. Darating pala yung panahon sa Book of Daniel, hindi pa sinulat yung Revelation, hundreds of years, na isulat na talaga to.
At pagdating dito, makikita natin yung kaayusan ng lahat ng pangyayari. Bago po ito, si Nebuchadnezzar, yung hari dito sa apat na kanya, na naginip siya ng isang rebulto. May 4 layers yun. 4 layers. Bawat isa, yung ulo, yung katawan, yung binti, bawat isa ay sinisimbolo sa mga kaharian. At sa Book of Daniel, makikita ninyo na ang karunungan ng Diyos ipinagkaloob kay Daniel at sinabi yung hula. Ito po yung ibig sabihin ng prophecy. Pakinggan niyo po mga kapatid. Yung prophecy, hindi po ito mga salita na sinasabing baka ito ang mangyari. Ang prophecy is a revelation ng lahat ng itinakdang maganap ng Panginoon. So, doon kay Nebuchadnezzar, yung rebulto na merong 4 na klase ng materials na sumisimbolo sa mga dominion, kaharian, lahat yun ay nawasak. At kung ating pupuntahan yan isa-isa, siguro next time, makikita nyo, according doon sa revelation ng Panginoon, lahat yun ay naganap perfectly. Totoong nangyari ang lahat. At kung titignan natin, yung sulat ni John sa Revelation, hundreds of years na isulat na ni Daniel, at kung titignan natin yung pagkakaayos ng kanyang mga sulat, lahat ng ito magpapatunay na totoo, magaganap ang mangyari. Una, there will be a land of tribulation. Ano pong ibig sabihin? Meron pong tribulation na mangyari. Ano pong sabi dyan? Kaya niyo pong mamasahin? Pakibasa po, 1, 2, 3. Okay, salamat po. Pahina na po tayo ng pahina. Anyway, ako na lang po ang magbabasa. Palibasa yun po ay English. Babasahin po natin sa Tagalog. Daniel 9:27. Ano po yung tribulation? Ito po yung panahon ng kahirapan. Ibig sabihin, bago dumating yung katapusan ng sanlibutan, merong magaganap na talagang napakahirap na mga pangyayari, lalo sa mga mananampalataya. Sabi rito, sa 9:27, ang pinunong ito'y gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Ilang taon po? 7 years. Ibig sabihin, there will be 7 years na merong isang ruler na gagawa ng mga bagay na magpapahirap sa lahat ng tao. Pag-isipan niyo po yan. Tayo ba ay nasa end times? Merong tatayo na isang ruler na magbibigay ng decree na magpapahirap sa mga mananampalataya, sa mga tao. Sabi na dito, 7 taon na paghihirap sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon at kalahati, pipigilan niya ang paghahandog, itataas niya sa templo ang kalapastanganang walang kapantay at mananatili siya roon hanggang sa ang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. So, from the book of Daniel, sabi ganon, merong isang ruler na magpapahirap, makikipagkasundo sa mga tao. At dun sa kanyang pakikipagkasundo, sasabihin niya, pwede kayong mag-worship, pwede kayong gawin niyo yung mga bagay na to sa loob ng 7 taon, pero may mga paghihirap na yan, nakakatakot. Pero pagdating ng 3 kalahating taon, babaguhin niya yung kanyang statement. At sasabihin niya, oops, yung sinabi ko, wala na yun. Baguhin natin. Wala nang mag-worship, wala nang mga offering, wala nang mga paglapit sa Panginoon. Lahat, puro kahirapan ang nangyayari sa mga mananampalataya. So una, meron 7 years. Daniel 7:25, ano po ang sabi? Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari
at mga gawaing pangrelihiyon. Ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ito rin po, tingnan niyo po yung kaayusan. Magmula doon sa chapter 9, nung binalikan natin doon sa may chapter 7, ipinakita, yun din pala. Yung 7 years ng tribulation, babaguhin pala yun. At yung 3.5 time, yung 3 taon at kalahating taon, ay maglalagay siya ng decree na babaguhin lahat ng gawain pamilya. So, merong magaganap na ganitong bagay sa darating na panahon. Tingnan natin yung mga bagay nito na sinasabi sa aklat ng Revelation. Revelation 11:2. Ang sabi po dito, pero huwag masukatin ang labas ng templo dahil inilaan niyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 months. Ibig sabihin, from the book of Daniel, sinabing merong 3 kalahating taon. At pagdating sa aklat ng Revelation, sabi, ito yung mga gagawin sa loob ng 42 months. Pag kinumpit niyo po yung 42 months, 3:12, saka isang 6. Yan po ay 3.5 years. So, ang Diyos ay naglalagay na ng mga katotohanan, mayroong paparating na sisira sa lahat ng relihiyong Kristiyano. Pero, at the end, yung mga mananampalataya, we are still the champion. Palakpakan ko natin ang mga. So, hindi tayo pumapalakpak dahil sa tribulation, tayo ay pumapalakpak dahil mayroong victory after the tribulation. Kahit kung hindi kayo sumampalataya, kahit sumampalataya kayo, ang tribulation magaganap. Pero ito yung maganda. Sa lahat ng sumampalataya sa Panginoon, ito yung mga champions. Amen? Ang bawat mananampalataya ni Jesus Christ, dahil ang ating leader ay champion, siya ang leader, siya ang hindi magagapi, siya ang panalo, tayo man kasama sa team ng champions. Amen? Amen. Okay. Sabi ko rito, 11:13:5. Kung titignan natin yung kaayusan, kung sinabi ng 3.5 years, 11:13:5 ng Revelation, ang sabi po, hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa Kanya at maghari sa loob ng 42 months. Yan. Merong mga ginagawa na paglait sa ating Diyos, hinayaan niya ng Diyos sa loob ng 42 months, 3.5 years. Merong mangyayari na merong isang ruler, lalaitin ang harapan ng Panginoon. Naalala ko, merong nagtanong sa akin kanina. Pastor, paano ko yung sinasabi sa aklat ng Revelation na tatak? Na ang merong isang ruler na pipilitin niya lahat ng tao ay magkaroon ng tatak sa kanang kamay o sa noo. At yung walang tatak, kahit bumili, hindi siya pagbibilihan. May kinalaman po ba yan sa vaccine? Kasi sa panahon natin ngayon, lahat ay ini-encourage magpa-vaccine. At kung wala kang vaccine, sabi nila dati, walang bakuna, walang ayuda. Pero at totoo, walang katotohanan yan. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung sa akin pananaman. Ang vaccine ay walang kinalaman sa sinasabi ng tatak. Bakit po? Kung babasahin niyo po yung pahayag tungkol dun sa tatak na yun, yun po ay symbol ng pagiging antichrist. Ibig sabihin, meron akong tatak sa noo o meron akong tatak sa kanang kamay ko na magpapakita na ako ay hindi sumasampalataya kay Jesus. Wala akong kinalaman ang vaccine sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Diba no? So, ang ating government ay gumagawa ng bagay para sa ikalilitas ng sambahayan, ng sambayanan. So, yung government. At according sa Bible, for me, na ito nakita ko, according po sa Biblia, ang bawat mananampalataya ay expected na mag-submit sa authority. Kahapon, nung nag-Bible study po ako dito sa Quarterino ng Montalban, sa may bandang taas, sabi nila, Pastor, ayaw namin magpa-vaccine talaga kasi pwedeng
Diyan na kami mamamatay, delikado daw yan, ganito, hindi yan effective, marami mong mga side effect yan. Sabi ko sa akin, hindi ko po kayo masasagot tungkol sa medisina kasi hindi po ako doktor. Pero, meron po akong babangkitin sa inyo. Sa Bible, ang lahat ng authority galing sa Diyos. Tama? At tayong lahat subjected para mag-submit sa authority. Ito po yung maganda. Kami mag-asawa, sa totoo lang po, dahil sa maraming malita, lalo yung nanay ko po, sige ang bato niya na, ganito, ang vaccine, magiging zombie kayo, mahulog na kayo dyan, may bakal sa loob niya, ang dami mga ganun. So sa amin, pag tinitingnan din namin, pwede kami makaramdam na, naku, mawawaksin ako, ganun. Pero ito po yung nakita ko, kami mag-asawa, ay nag-submit kami sa authority. Hindi dahil sa vaccine na pwede kami mapagaling. Kasi marami rin po review na effective talaga yung vaccine. Pero as for me, as a Christian, kaya po kami nagpatulong ng aking asawa alang-alang sa Panginoon. Kasi ang nag-decree, ang nagbigay ng batas na libre kayong lahat ng vaccine, government na po ang nagbayad noon. At yung government, gumagawa sila. Bilang mananampalataya, susunod po ako sa government. Diyan po kayo? So, let the government do their job happily. Paano yun? Sumusunod tayo sa government. Yung pong vaccine, wala po akong alam dun sa gamot. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ingredients ng Johnson & Johnson na yun. Tinurok nila sa katawan ko, nilagdag po ako ng konti. Sumakit yung braso ko. Ibig sabihin, sabi ng kuya ko, ako, nagpabaksin ako, hindi ako naniniwala sa bakuna. Ang gusto ko lang yung card, sabi ng kuya ko. Sabi ko naman, ako, naniniwala ako, bakit? Nakamdaman ko, ang sakit talaga. Pagtulog pa sa akin, parang may mga umikilit ng lagi sa loob. Pero lang ba, parang masakit talaga siya. Naramdaman ko. Pero hindi na yun ang issue. Ang issue nito, dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, siya ang mag-protect sa akin. Tama? Yung government, gumagawa ng bagay na iniisip na makakaayos sa ating pamayanan. And we are obligated to submit to the government. Ang totoong kaligtasan, wala sa bakuna. Nasa Diyos. Amen? Pero dahil sinabi ng Panginoon, mag-submit kayo sa government, ang sabi ng government, magpabakuna tayo kasi binayaran na nila, tayo po ay lalapit para sumunod sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagsunod sa ating pamahalaan. Andiyan po kayo? So, ako personally, ni-encourage ko po kayo na sumunod sa pamahalaan bilang pagsunod sa Panginoon. At ang tunay na proteksyon, ang Diyos ang gagawa ng para sa atin. Bahala sa Lord. Ang mahalaga, sumusunod tayo sa ating Panginoon. Anyway, balik po tayo dito. Mabilisin ko na lamang po. So, una, merong 7 years na tribulation. Pero pagdating ng 7 years, meron ng kahirapan, makakapag-worship pa. Pero pagdating ng 3 kalahati, yung ruler, babaguhin niya yung kanyang statement, sabihin niya, wala na worship. Baguhin natin lahat yan. Okay. Yung 3.5 years, yun yung magiging mas mahirap na sitwasyon. Kailangan niyo po lumapit sa Panginoon kasi meron ng leadership na pamagaling. Ang pangalawang bagay, specific activity of Antichrist. Meron pong espesipiko, meron particular na gagawin, itong Antikristo na lilipag yung ruler na sinasabi. So, Daniel 7:21, ang sabi po dito, samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigman nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Ito pong tinutukoy na sungay, ito po yung isang ruler na lilitaw na Antichrist. At itong Antichrist na to, magpapahirap ito sa bawat pananampalataya ng Panginoon. But think about it, pag-isipan niyo po ito, ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung pagpapahirap ng pag-persecute, kundi yung reward for eternity. Ang sabi ng Biblia sa Korinto, lahat ng kahirapan na pagdadaanan nyo, hindi maikukumpara doon sa inihahanda ng Diyos para sa atin. Okay? So, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. At yung kaligtasan na yun, meron mong reward na incomparable. Hindi mo maikukumpara dito sa hirap. Kung mahirap to, walang sinabi yan doon sa reward na ibibigay ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, Revelation 13:1,
the beast was allowed to make proud claims which were insulting to God, and it was permitted to have authority for 42 months. Okay. Tatlong kalahating taon din. Ano? So, meron pong persecution na mangyayari, inalaw ng Panginoon na eto gusto to, sige, daitin mo yung Diyos. At yung mga tao ay hihigayatin niya na daitin ang ating Panginoon. Sinasabi ko po ito upang tayo ay manatiling tapat sa ating Panginoon at inihahanda tayo ng Diyos sa mga bagay na paparating. Nilait ang Panginoon, He will speak arrogant to the Lord and change the custom and laws. Ito po yung isa na makikita ko. Darating yung Antichrist at babaguhin niya po yung customs and laws. Daniel 9:27. Meron po yan? Sige ba? Okay, sabi po dito sa may Daniel 9:27, change the custom and laws. Ayan. Pag binasa po natin sa wikang Tagalog, ito po sinasabi dyan. Ang pinunong ito'y gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 kalahating taon, pipigilan niya ang paghahandog. Itataas niya sa templo ang kalapastanganang walang kabantay. Yan. At mananatili siya roon hanggang sa ang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ay tinakda sa kanya. Sa English, ang sabi roon, that ruler will have a firm agreement with many people. Ibig sabihin, merong isang leader na lilitaw, Antichrist, at makikipag-ugnayan sa mga tao. Yung people na yan, ito po ay mga tao may authority sa panahon natin ngayon. At sabi ganon, for 7 years, and when half this time is past, kalahati, 3 years, He will put an end to sacrifice and offerings. The awful horror will be placed on the highest point of the temple and will remain there until hanggang sa paparusahan ng ating Panginoon. 7:25, ang sabi po dito sa aklat ng Daniel, He will speak against the supreme God and oppress God's people. Tingnan niyo po ito He will try to change their religious laws and festival. Ibig sabihin, and God's people will be under His power for 3.5 years. Etong ruler na to, babaguhin niya yung tungkol sa lahat ng pananampalataya. At dito po, sa ating panahon, nakita ko, meron pong ipinapakita na suggestion for one government. Authoritarian government. Kung tinignan mo po yan, meron po yan totalitarian na merong ginagawang palihim. Actually, ginagawa na sila ng palihim na magre-revolt at magkakaroon ng isang government na lang. At yung government na yon, hindi niya papag-isa. Sa atin kasi, yung, ano tawag ko din kanina, yung religion, yung estate and church. Okay ba? Pero pagdating ng panahon ito, yung state at church, parehong makikialaman ng isang dominion, ng isang leader. At sasabihin niya, bilang batas, yung church na yan, itigil nyo lahat yan. Wala na yan. Magkakaroon ng one rule sa buong mundo. At ito yung nakita ko sa panahon po natin yun, meron na nagsasuggest na magkaroon na ng one government. At meron mga pandemic na nangyayari. Pag binasa nito yung Matthew chapter 24, makikita nyo dyan na meron mga pestilence, merong earthquake, merong gera. Magagamit na po ang lahat. Ang bagay nila. And we are now in the end times. Kailangan natin pagtibayin ang ating pagkilala sa Panginoon at relationship sa Panginoon pagkat darating ang wakas sigurado. Okay, sabi niya po rito, mabilisin ko na lang po. Resurrection at end times. 12, 1 and 2 na Daniel. Kung meron pong nangyayari na babaguhin yung
Yung kosto ng religion, yung batas, babaguhin. Pagdating ng end times, pagkatapos po mangyari ng mga bagay na yan, ang sabi po rito sa may 12, 1 and 2 ng aklat ng Daniel, meron pong pagkabuhay na magaling na magaganap. Sa pagkakataong ngayon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyari kailanman. Grabe, ano? Ngunit, maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Kaya nga po tayo, pagka tayo po ay tumatanggap sa Panginoon, nire-request sa atin, Lord, sulatin po yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Aklat ng Revelation, nakikita niyo po yung chapter 20. Nung naisulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Sabi ron, mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ganun pala, no? Pagdating ng end time, pag meron ng tribulation, meron na nangyayari, bago dumating ang Panginoon, meron resurrection na magaganap. Lahat ng namatay mabubuhay muli. Pero ito yung makikita natin, yung separation. Nangyari. Sabi ganon, mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. Tapos na kaya ang lahat? Meron pa rin. Pagdating dito sa aklat ng Daniel 7, 9 and 10, at sabi niya, pagkatapos nun, 7, 9 and 10 ng Daniel, habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglilining. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig na apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa mga milyong-milyong na kaantapay. Humahanda na siya sa paggagawad ng hatol at bubuksan ang mga aklat. Ito yung record. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, pagdating ng end times, lahat tayo may ganyan ka ng record at darating yung panahon, uuuna yung judge, bubuksan na lahat ng aklat at doon mariribig yung lahat. Parang naiisip ko po, sa end times, imagination ko lang ano, kasi sa atin, high-tech na, meron pa nga po yung government na technotarian, sabi ganun doon. Isang government na ang lahat ay nasa technology. Parang ganun. Sa akin, siguro naisip ko sa end times, kasi i-reveal ng Diyos yung lahat eh. Parang naandyan yung lahat-lahat ng tao, tapos pag tinawag na yung pangalan mo, brother, ikaw na, Mark, ilalabas ka na ngayon doon. Tapos, sa tingin ko, ipapakita yung lahat ng secret mo. At yun ka i-judge. Mga gano'n, no? Grabe, no? Kaya kailangan natin magtapat sa Panginoon kasi walang lihim sa harapan ng Diyos. Lahat yan, i-reveal lahat ng Panginoon. Darating na time. Secret ka, kaya yan. Papakita ko pa yan. Sa imagination ko lang po yan, ha? Na-imagine ko lang. Anyway, meron pong gano'n na mayari. May judgment, may destruction of all worldly kingdom. Daniel chapter 2, 34 and 35, sabi gano'n doon, gigibain yung lahat. Darating yung time na ito, yung kingdom, sabi rito sa may Daniel chapter 2, 34 and 35, sabi rito, habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog din lahat ang bakal, luwad, tansok, pilak at ginto. Ano ba naging parang ipa? Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakal. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumunok sa buong daigdig. Ano pong ibig sabihin ng rebulto? Ito po yung tinutukoy natin yung panaginip nila kapag isa ng mga dominion, iba-ibang dominion. Lahat yun, ibabagsak. At yung bumagsak sa kanya, ito po yung dominion ng ating Panginoon. Siya yung naging isang parang bundok na pumunok sa buong daigdig. Ganyan pala yung nangyayari, no?
Lahat ng worldly, dudurugin lahat yan, magiging parang iba yan, mawawala ang lahat. Kaya pag-isipan po natin yung lahat ng bagay. So, di ko na po papabilis napapahabain. Meron pong mangyayaring destruction of worldly kingdom. Meron pong destruction yung kingdom ni Satan. Kasi darating yung time, si Satan ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-rule. Pero lahat yun, ibabagsak. At bandang huli, the establishment of the Lord. Magkakaroon ng pagkahari ang ating Panginoon. Sa kabila ng lahat ng tribulation, ang ating Diyos ang siya pa rin tagumpay. So manatili tayo sa ating Panginoon dahil meron talaga magaganap na ganyan, pero ang lahat ng nagtatapat sa ating Panginoon ay mga mananagumpay dahil kay Kristo. Palakpakan po natin natin. Tayo na natin namin. Father, we thank you sa bagay na aming natutunan sa araw ng ito, Panginoon. Medyo nakakalito, pero nakita namin 100 years mula sa aklat ni Daniel, sinulat niyo na po, sinabi niyo na po yung mga magaganap. At pagkatapos po ng mga daang-daang taon, nakita namin dito sa aklat ng Apokalipsis, yun pa rin yung statement, Panginoon. Patunay na meron kayong hinahanda, Panginoon, na mga bagay na pagdaraanan sa panahon ng end times. Pero sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, may mananampalataya, Panginoon. Wala kang dapat ikatakot. Sapagkat ang kakampi namin ay champion. Siya po ang tagumpay sa lahat ng mga bagay ito. At pagkatapos ng lahat ng kahirapan ito, ang aming Panginoong Yesus ang siyang magiging hari at kami naman po mga lingkod niya ay isasama sa kaluwalhatian ng Panginoon. Salamat po sa inyo, aming Diyos. Salamat sa kay Jesus Christ. Salamat sa mensaheng ito. Ngayon pa lang, Panginoon, tulungan niyo po kami maging tapat sa inyo sapagkat kami po ay nakatayo sa end times. Salamat po for this is your prayer. In Jesus' name, Amen.